Ang alamat ng isang buaya. Noong unang panahon, ay may isang babaeng nabubuhay na wala nang ginawa kundi ang kumain ng kumain at likumin ang mga kayamanan ng mga tao. Inuubos niya ang mga ani, salapi at ginto ng mga tao sa bawat nayong kanyang pinupuntahan. Nagagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang pulubi. Pagkatapos niyon ay tuwang-tuwang iiwan niya ang lugar. At bago pa may makatuklas sa ginawa niya ay huli na ang lahat. Naghihirap at nagkakasakit na ang mga tao. Isang nayon na lamang ang hindi pa niya napupuntahan. Matatagpuan iyon sa kabilang bundok. Tahimik na nagtungo siya roon, dala ang sako-sakong kayamanang nalikom niya sa mga nayong napuntahan niya. Sa gubat na malapit sa isang lawa ay nagtayo siya ng kubo. Doon, iniban niya ang kanyang anyo. Pinalitan niya ang kanyang damit, nagsuot siya ng piluka at dinungisan niya ang katawan para magmukha siyang pulubi. Nag-iba rin siya ng pangalan, Aling Aya, ang pakilala niya sa mga taga roon. Tuwing umaga ay naglalagi siya sa harap ng simbahan upang mamalimos. Umiiyak siya upang maawa sa kanya ang mga taga roon. Maawa na po kayo, 3 araw na po ako hindi kumakain. Dala ng awa, lahat ng napapadaan sa simbahan ay nagbibigay ng limos kay Aling Aya. Pagsikat ng araw, muling lalabas at mamamalimos si Aya. Nagtutungo siya sa mga kabahayan upang humingi ng pagkain, pera at kung ano-ano pa. Sa husay niya sa paghikayat at sa pag-iyak, napapaniwala niyang lahat na siya ay isang pulubi. Sari-saring kwento ang hinahabi niya para makakuha ang mga kayamanan ng mga taga-nayon. Maawa ka na, isa sa aking mga anak ang malubha ang sakit. Kailangan ko ng gamot, sabi niya sa isa. Hindi pa ako kumakain, Ining. Baka pwedeng bigyan mo ako ng kinakain mo kahit konti lang. Pagmamakaawa naman niya sa isa. Hinipa ng nakaraang bagyo ang aking nag-iisang kubo. Palaboy-laboy ako at wala na akong matirhan. Kwento niya sa isa pa. Tumutulo ang kanya mga huwad na luha. Pati si Manong Kuwago, na kanyang nadaanan sa isang gabi sa itaas ng puno sa plaza, ay kanyang hiningian ng limos. Muli bumuhos ang luha sa harap ng ibon para maawa ito sa kanya. Manong Kuwago, maawa ka sa isang kagaya kong naubusan na ng lakas. Kahit gutom si Manong Kuwago, ay naawa itong ibigay ang isdang tanga nito. Maghahanap na lang ako ng mga hahapunan. May pagpak ako at kaya kong maghanap na makakain. Pagkabigay nito ng kakainin na lamang nitong isda, lumipad na ito. Napangisi si Aya. Nakaloko na naman ako, sabi niya sa isip. Nang gabi ring iyon, habang kumakain ng bayaba si Manong Kuwago sa itaas ng isang puno sa gubat, ay namataan niya si Aya nang naglalakad na nang tuwid ang babaeng pulubi. Isa-isang tinanggal nito ang gulagulanit na damit, ang dumi sa mukha at ang piloka. Sinundan niya si Aya patungo sa kubo. Doon niya natuklasan ang lihim nito. Nakita niya ang tunay na anyo nito, pati ang mga kabang-kabang pera at kayamanang nalikom nito. Nakangisi ito at habang kinakausap ang kanyang sarili. Mapapasa akin ang lahat ng kayamanang ito, mga hangal sila. Napakahusay ko talaga. Pag naubos ko na lahat ang kanilang kayamanan, lalayas na ako sa lugar na ito. Magbubuhay ray na ako. Kinaumagahan, mabilis na ibinalita ni Manong Kuwago ang kanya nakita sa taga-nayon.
Maniwala kayo sa akin. Huwag niyong hintayin maubos ang kayamanan ng bayang ito dahil sa masamang ugali ni Aya. Pero iniwan lang siya ng mga tao. Ni isa ay walang naniwala sa kanya. Hanggang sa magsimulang maubos ang mga pera, ginto at pagkain ng mga taga-nayon, ang ilan sa mga bata ay nagkasakit dahil sa kakulangan sa pagkain at sa pera. Awang-awa si Manong Kuwago sa kanyang nakikita. Isang araw, habang patuloy sa pamamalimos si Aya sa plaza, dumating si Manong Kuwago. Patutunayan ko sa inyong isang huwad si Aya. Hindi siya pulubi at nagbabalat, kayo lamang. Lumipad siya at tinanggal ang piloka ni Aya. Pinagtatanggal niya ang mga gulag-gulanit na damit nito. Tumambad ang mga alahas na nakasabit sa katawan nito. Pinagpapapag niya ang kanyang pakpak, ang mga dumi sa mukha nito hanggang sa lumitaw ang tunay na anyo nito. Walang nagawa si Aya. Nagulat ang lahat. Sino ka? Sino ka? Sinugsigaw ng mga taga-nayon. Uubusin niya ang kayamanan natin pagkatapos sa alis siya. Ganyan din ang ginawa niya sa mga karatig nayon. Nagawang tumakbo ni Aya bago pa siya malapitan ng mga tao hanggang marating niya ang kanyang kubo. Dagling kinuha niya ang sako-sakong kayamanan at mabilis na linisan ang kubo. Nilusong ni Aya ang lawa na makarating siya sa gitna at nakita niya na papaligiran siya ng mga tao. Isinubo niya isa-isa ang mga laman ng mga sako, mga pagkain, pera, ginto at kung ano-ano pa. Hanggang sa lumaki ang bibig at nabundat siya. Ngunit wala siyang pakialam dahil sadyang sakim siya. Unti-unti ay lumubog ang kanyang katawan. Walang nagawa mga tao kundi ang mamangha sa ginawa niya dahil sa bigat niya nilamon siya ng lawa. Bumula ang tubig hanggang sa magtining iyon. Nagulat ang mga tao ng ilang sandali lamang isang buntot na malaki na may napakakapal na balat ang lumitaw sa lawa. At bigla ring lumubog. Bumula ang tubig hanggang sa magtining iyon. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Mula noon, muling nanumbalik ang katahimikan sa nayon, pero hindi na dumayo ang mga tao sa lawang iyon. May nagsasabing may isang hayop na nagpapakita sa lawa dambuhala. Malaki ang bibig at may matutulis at matatalim na ngipin. Magaspang ang balat, may mahabang buntot at mistulang sa halimaw anyo. Minsan daw ay gumagapang iyon sa pangpang, kaya takot ang mga taong magawi sa lawang iyon, na tinawag nilang taganayong lawa ni Aya. Lumimpas ang maraming taon, nagpasalin-salin sa bibig ang mga tao ang kwento ni Aya, si Aya sa lawa. Kinalaunan, umikli na lamang iyon at naging buaya. Yan po ang kwento ni Buaya. Ni Aya na naging buaya. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ni Buaya.